Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Sabado, Mayo 31, taong 2025. Sa ating mga headlines, kampo ni dating Congressman Teves, itinangging binibigyan ito ng VIP treatment ng National Bureau of Investigation. Vice President Sara Duterte naman nagbigay ng reaksyon hinggil sa pagkaantala ng impeachment proceedings. Ilan sa mga senador naman suportado ang delay. Samantala, ilan na namang Chinese nationals na aresto ng mga otoridad sa panibagong scam hub dyan sa Parañaque City. Samantala, ito namang ASEAN Defense Chief tiniyak ang kooperasyon sa US para sa seguridad sa Indo-Pacific region. Sa dagdag na balita, 10 monkeypox cases na itala naman doon sa Davao Region. Isa ang naitalang patay. Sa balita naman sa ibayong dagat, Israel tinanggap na ang US ceasefire plan pero ang Hamas may kondisyon. Samantala, sa palarong pambansa 2025 updates, mga uling hakot ng gintong medalya pinaglabanan ng malalaking team o malalaking rehiyon ang National Capital Region. Tiyak na ang pangunguna sa palarong pambansa 2025. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mariing pinabulaanan ng dating congressman na si Arnulfo Teves Jr. sa pamamagitan ng kanyang legal counsel ang isyu na binibigyan ito ng VIP treatment ng National Bureau of Investigation nang ito ay nananatili pa rin dyan sa pasilidad ng naturang tanggapan. Matatandang ito ay nag-ugat nga matapos siyang ilipat sa Building 14 ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, si Teves ay inilagay muna sa isang solong kwarto upang makapag-adjust sa kanyang bagong environment bilang isang detainee. Ngunit iginigit nila na hindi ito nangangahulugan ng espesyal na pagtrato. Samantala, si Attorney Ferdinand Topacio na abogado ni Teves ay naglabas na rin ng kanilang pahayag na pinabubulaanan ang aligasyon ng VIP treatment. Sinabi pa ni Attorney Topacio na itong si Teves ay may kasama sa kanyang 10 square meter na selda kung saan ay isang common comfort room ang kanilang ginagamit at maliit na electric fan lamang ang pinapahintulutan. Si Teves ay naharap nga sa kasong pagpatay at maging yung frustrated murder at attempted murder at kaugnayan ng pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at sa iba pang mga biktima nung Pamplona Massacre na nangyari 4 ng Marso noong taong 2023. Bukod nga rito, siya ay na-deport na mula sa Timor-Leste matapos naman tanggihan ang kanyang hiling na mapanatili pa rin doon sa naturang bansa bilang asylum seeker, bagay na hindi na pinahintulutan pa ng liderato ng Timor-Leste. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, nagpahayag ng suporta ang karamihan sa mga senador sa pagpapaliban ng pagbasaho ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isa sa mga nagpahayag ng suporta, si Senador Sherwin Gatchalian na nagpaliwanag na nasa pulong siya ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC kasama ang mga lider ng Kongreso at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, dumating na si Vice President Duterte sa The Hague, Netherlands upang ipagdiwanga ang kanyang kaarawan upang makasama ang nakakulong nitong ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pangunahan naman ang kampanya para sa kanyang pagpapauwi. Nagbahagi rin ito ng reaksyon sa pagpapaliban ng kanyang impeachment proceedings at iginiit ng Vice Presidente na wala umano itong epekto sa kanya. Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto nung delay
doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso ko. Samantala, nang tanungin naman sa resulta ng mga pag-aaral sa kung paano niya dapat harapin ang impeachment case ito, dahil 88% ang nagsabing dapat niyang harapin ang mga alegasyon ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan, agad naman itong sinang-ayunan ng Vice Presidente. Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon. Maalalang naantala ang pre-trial ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakda sana sa Hunyo 2, kasunod sana ng pag-upo ng Senado bilang impeachment court sa Hunyo 3. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, ipinagpaliban ito upang bigyang daan ang mga prioridad na panukalang batas. Bagamat walang binanggit na bagong petsa para sa pag-convene ng impeachment court, planong simulan ang trial proper sa Hunyo 30 ng kasalukuyang taon matapos ang panunumpa ng mga bagong senador. Karagdagan pa sa mga balita, nabigo naman itong si Senator Amy Marcos na mabisita itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa loob ng detention cell doon sa International Criminal Court. Si Senator Marcos ay kasama ni Vice President Sara Duterte at ina ng pangalawang Pangulo na si Elizabeth Zimmerman na nagtungo doon sa Qatar bago pa man lumipad patungo ng The Hague, Johnson, Netherlands para sana bisitahin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nananatiling nakakulong sa naturang pasilidad. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee from the Senate to the Ombudsman. Unang-una, nagpasalamat siya, at pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw payagan, pero sabi niya there will be another. Tinig po yan ni Vice President Sara Duterte kaugnay doon sa nabigong pagbisita ni Senator Amy Marcos. Sa kabila nito ay nakapasok naman ang pangalawang Pangulo at ang dating asawa ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Elizabeth Zimmerman sa pasilidad. Masaya umano na naghintay ang dating Pangulo sa pagdating nilang dalawa sa loob ng kanyang detention facility. Ang pagbisita ng Vice Presidente ay ginawa upang ipagdiwang ang kanyang ika-47 kaarawan kasamang kanyang ama. Hinarap rin ng Vice Presidente ang kanilang mga taga-suporta na nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat dahil sa walang sawa na suporta sa kanilang pamilya. Nananatili si Vice President Sara Duterte dun sa The Hague at inaasahan na hanggang Hunyo 4 kung saan ito ay kanyang biyahe naman pabalik dito sa ating bansa at matapos yung kanyang mga gampanin at pakikipagkita sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Natuhong mga huling hakot ng gintong medalya pinaglalabanan na lamang ng malalaking rehiyon. National Capital Region tiyak na sa panguna sa palarong pambansa ngayong taon. Kunin natin ang linya. Nasa linya na si Bombo J. Agnier. Bombo Victor, tiniyak na ng National Capital Region ang kanilang panalo sa Palarong Pambansa 2025 kahit hindi pa nailalabas ang final at opisyal na resulta ng medal tally. Ayon kay Dr. Joel Tia Torrecampo, ang concurrent officer in charge ng Office of the Assistant Regional Director ng DepEd National Capital Region, tiyak na ang panalo ng rehiyon dahil 0.30% na lamang ng kabuoang tally ang hindi pa naipapasok. Dagdag pa niya, ito na ang ika-18 beses na pagkapanalo ng National Capital Region sa palaro. Anya, ang tagumpay ay bunga ng pagkakaisa ng mga direktor ng DepEd NCR, 16 na schools division at dedikasyon ng mga atleta. Noong nakaraang taon sa Cebu, nakamita ng NCR ang 98 gold medals. Ngayong taon, lumampas na sa 100 gold medals ang kanilang nakuha. Patunay ng patuloy na pag-unlad ng kanilang mga atleta, lalo na sa men's and women's gymnastics. Habang may ilan nang umuuwi, nananatili pa ang karamihan sa mga atleta ng National Capital Region sa Ilocos Norte National High School, kung saan inaasahan ang posibleng victory party ngayong gabi. Nagpaabot din si Dr. Torrecampo ng pasasalamat sa lahat ng taga-suporta ng National Capital Region. Ating pakinggan at panoorin ang ating pakikipanayam kay Dr. Joel Torrecampo. Mathematically, around 36% na lang yung pinagtatalunan na games, so whether that is team or individual. Mga probably 6 gold medals ito with an output ng ating 140 na. So mathematically ay masasabi natin na magcha-champion ngayon uli yung ating NCR. Of course, sama-samang tulong ito ng ating rehiyon, no, sa pamumuno ng ating regional director, at the same time concurrent officer in charge ng operation, assistant secretary ng operation si ASEC Joy Sandaya, sa pamumuno niya at sa 16 na division. Sama-sama nagtulong ito. Mahabang training ang ating mga atleta at mga coaches, yung ating DSO ay talagang pinaghandaan yung competition na ito. Of course, tulong din ng Panginoon na talagang nagsusuporta sa atin na malakas yung ating mga walang injured. Of course, yung local government natin, ang mga mayors na may kanya-kanyang tulong, financial at iba pang programa na nandoon yung tulong ng ating mga local governments sa Metro Manila. Bombo Victor, Bombo Dennis, sa ngayon ay tapos na lahat ng mga sporting events dito sa Ilocos Norte. Dito tinapos na kaninang umaga at inaantay na lamang natin na lahat ng mga medal ay maipasok na sa current medal tally ngayong umaga. At kung tinitignan natin ngayon, as of 11:30 a.m., 99.32% ng kabuang gold medals ay naipasok na sa server, at sa ngayon nangunguna pa rin ang National Capital Region na mayroong 117 gold medals, 69 silver medals at 50 bronze medal. Pumapangalawa naman ang Region 4A Calabarzon na mayroong 46 gold medals, 68 silver medals at 66 na bronze medals. Nasa ikatlong pwesto naman ang Region 6 Western Visayas na mayroong 44 gold medals, 53 silver medals at 56 bronze medal. Nasa apat na pwesto ang region or Davao Region na mayroong 42 gold medal, 28 silver medals at 36 bronze medals. At panglima naman ang Northern Mindanao na mayroong 31 gold medals, 26 silver medals at 46 bronze medal. Nasa ika-6 na pwesto ang Central Luzon, nasa ika-7 pwesto naman ang Central Visayas,
Nasa ikawalong pwesto ang Caraga, ang ikasyam na pwesto ang Cordillera Administrative Region, nasa ikasampung pwesto ang Eastern Visayas, 11 pwesto ang Sorsogon, 12 pwesto ang Ilocos Region, 13 pwesto ang Bicol Region, 14 na pwesto ang National Academy of Sports, nasa ika-15 pwesto ang Cagayan Valley, 16 na pwesto ang Mimaropa, 17 pwesto ang Zamboanga Peninsula, 18 pwesto ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, at nasa ika-19 na pwesto naman ang Philippine Schools Overseas. Samantala sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Victor, abala na ang Provincial Government of Ilocos Norte, gayon din ang Department of Education sa paghahanda para sa closing program na gaganapin sa Centennial Arena ngayong gabi, oras ng 6:00. Magkakaroon ng awarding para sa top 5 regions at top 5 divisions, pati na rin ng mga special awards tulad ng Best Billeting School, Most Eco-Friendly Delegation, Most Organized Delegation, Digital Engagement Award, Nasa Lindeg nga Umong Award, Most Bemedaled Athlete at Most Inspiring Story. Sa pagtatapos ng programa, gaganapin ang formal na turnover ceremony ng Palarong Pambansa banner mula sa Ilocos Norte patungong Agusan del Sur, na susundan naman ng acceptance speech ni Governor Santiago Barriga Kane Jr. na siyang susunod na host ng palaro. At inaasahang dadalo sa seremonya sina Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Monotoc, DepEd Secretary Sani Angara at iba pang opisyal mula sa Agusan del Sur. At gayon din inaasahan yung pagtatanghal ng Filipino singer na si Al James para sa mga natitirang delegasyon. Bombo Victor, Bombo Dennis. Okay, nice ko lamang maitanong Bombo J, sapagkat wala na, sure na kung sabi nga nung na-interview natin kanina yung opisyal ng Department of Education na mathematical observation, NCR na talaga, National Capital Region, yung kampiyon dito sa 2025 Palarong Pambansa. Pero yung mga award kagaya nung pinaka maayos na delegasyon o yung pinakamaaga, meron ba mga additional awards? Naaasahan naman tayo sapagkat yung disiplina importante din. Hindi lang yung galing sa paglalaro. Sabi nga niyan, nakakausap natin yung ilang opisyal dyan sa Department of Education, importante din yung disiplina at yung iba pang mga ginawa ng mga delegasyon. Hindi lamang yung players kasi yung kinakailangan mag-perform dito, Bombo J. Meron din bang aasahan ganon? Tama ka riyan, Bombo Dennis, maliban nga sa top 5 regions at top 5 division ay mabibigyan din ng parangal yung iba't ibang rehiyon patungkol na rin sa Best Billeting School. Gayon din yung pinakamalinis ay paparangalan ng Most Eco-Friendly Delegation. Yung sinabi mo nga na pinakamaayos na delegation, ito naman yung paparangalan mamaya ng Most Organized Delegation. Gayon din, mayroon ding paparangalan na Most Disciplined Delegation. Gayon din ang Digital Engagement Award at gayon din ang Most Bemedaled Athlete at Most Inspiring Story. Bombo Dennis, patungkol sa Most Bemedaled Athlete ay naririnig natin sa iba't ibang mga delegation at official ng Department of Education na ito'y maaaring si Titus Rafael Sia ng National Capital Region na nagkamit ng 7 medalya kasi lahat ng mga events niya, Bombo Dennis, ay gold medal siya. Gayon din, maliban doon ay nakabreak din siya ng 3 record sa taong ito ng Palarong Pambansa. Kaya inaasahan ni Dr. Torre Campo at ng kanyang mga kasamahan na isa
yung tatanghaling most medaled athlete ngayong taon. So yun yung mga aasahan natin mamaya, Bombo Dennis, na mga iba't ibang parangal maliban sa top 5 at aalamin natin mamayang closing program kung sino yung magkakamit at paparangalang mga rehiyon sa mga nasabing parangal, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo J. Anong oras yung pinakang umpisa ng programa para masubaybayan ang ating mga viewers and listeners, and of course, yung mga nakatutok talaga sa lahat ng updates mula syempre dyan sa ating Bombo Radio Lawag na siyang nag-spearhead ng karamihan dito sa mga aktibidad na ating ginagawa naman sa ating panig sa Bombo Radio Philippines para dyan sa pag-cover ng naturang event, Bombo J. Yes, sa Bombo Dennis, mamaya ng alas 5 ng hapon ay magkakaroon muna ng kumbaga parang socialization, yung mga athletes, yung mga officials at mga government officials din, ang provincial government at iba't iba pang local government unit. At pagkatapos nun, oras naman ng alas 6 mamayang gabi ay dito na sisimulan yung formal na programa ng palarong pambansa or closing program ng palarong pambansa. At patungkol dito ay of course magkakaroon tayo ng special coverage upang sa gayon ay maipahatid sa ating mga viewers at listeners yung mga huling mga kaganapan sa magiging closing program ng palarong pambansa at lalong-lalo na yung magiging resulta at paparangalan din sa iba't ibang mga parangal na ibibigay sa mga iba't ibang delegasyon na mamaya, Bombo Dennis. Kaya yan yung dapat abangan ng ating mga listeners, viewers mula pa rin dito sa Ilocos Norte sa nagpapatuloy na special coverage ng palarong pambansa. Okay, with that, maraming salamat at good luck sa ating patuloy na coverage hanggang sa pagtatapos nito, Bombo J. Agnier. Sayan mo na ang latest update mula rito sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa special coverage ng palarong pambansa. Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Naghatid na yan sa atin mga kabombo sa oras na 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Patuloy ang ginagawang pagbabantay ng pamunuan ng Department of Health doon naman sa mild variant na monkeypox dito sa Pilipinas. Partikular na sa mga lugar na tinukoy ng ahensya nga yung clade 2 variant na sinasabing mild variant ng naturang virus. At ayon nga sa ahensya, wala pang patid ang kanilang ginagawang hakbang para naman hindi makapasok dito sa bansa ang mas nakakahawang clade 1B variant. Sa isang pahayag nga ay sinabi ni Health Secretary Teodoro Ted Herbosa na ang Mpox Clade 2 ay mild lamang bagamat maaari nitong mahawaan ang isang individual sa pamamagitan ng skin-to-skin contact. Anya, ilan sa mga naitalang nasawi ay hindi dahil sa monkeypox, kundi dahil sa komplikasyon na dulot ng pagkakaroon din ng Advanced Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ang pinakabagong kaso nga mga kabombo ng monkeypox ay naitala sa isang residente mula sa Macu, Davao de Oro at gumaling na ang naturang pasyente, ngunit mayroon pa na 2 kaso ng pinaghihinalaang kaso ng monkeypox doon sa Macu at maging sa Nabunturan, isa pang kaso ang naiulat din at meron din dyan sa bahagi po ng Iloilo Province, ngunit idineklara na gumaling na ang naturang pasyente, ngunit patuloy itong inoobserbahan at patuloy din ang gamutan hanggang sa ngayon. Ngunit malaki ang may tutulong ng tamang isolation, tamang pangalaga doon sa mga pasyente upang tuluyang gumaling at hindi na makahawa ang mga ito habang sila naman ay bumubuti na ang kalagayan matapos ang gamutan. Sa dagdag pa nating balita, kinumpirma ng Department of Health na nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa mga kaso ng measles rubella sa ating bansa. Yan ay sa unang linggo ng buwan ng Mayo. Batay nga sa data na inilabas ng ahensya, aabot mga kabombo sa kabuuang 2,118 kaso ng tigdaas
at ng rubella ang naitala hanggang sa 10 ng Mayo ng kasalukuyang taon. Ang naturang bilang ay mas mataas kung ikukumpara sa naitalang kaso nitong parehong period noong nakalipas na taon na umaabot lamang sa 2,068 na bilang ng mga kaso. Nangunguna pa rin sa mga lugar na nakapagtala ng kalintulad na kaso ay ang National Capital Region. May pinakamaraming kaso ng naitala ng measles rubella at nasundan naman ito ng Calabarzon o dyan sa Southern Tagalog, maging ang Mimaropa Region at Central Luzon. At ang Zamboanga Peninsula ay nakapagtala rin ng kaso. Ikinalugod naman ng Department of Health ang pagbaba ng fatality rate na nasa 0.42%, ang mas mababa dun sa 0.46% fatality rate na nai-record naman nung nakalipas na taon. Bilang tugon, ayon pa kay Health Secretary Teodoro Ted Herbosa, magpapatuloy pa rin ang kanilang pagsasagawa ng pagbabakuna para naman makontrol ang pagtaas ng kaso ng measles rubella. Patuloy din mga kabombo ang kanilang pagkalap ng data at batay nga doon sa latest information ng Department of Health, aabot na lamang sa halos 65% ng mga bata na nabakunahan noong nakarang taon at target naman na malagpasan pa ngayong kasalukuyang taon, partikular na ang tinuturukan ng para sa mga gulang na 1 taon at pababa mga kabombo. At yan ang patuloy na tinutugunan ng Department of Health. Bombo International News. Tinanggap na ng Israel ang bagong US proposal para sa tigil putukan laban sa Hamas, ayon sa isang opisyal. Kasama sa panukala ang pagpapalaya ng 10 Israeli hostage at 18 bangkay kapalit ng 1,236 na Palestinian prisoners. Magsisimula ang 60 days na ceasefire kasabay ng negosasyon para sa permanente o pangmatagalang kapayapaan. Ayon kay Bazem Naim ng Hamas, hindi tumutugon ang panukala sa panawagang itigil ang gera at gutom sa Gaza. Pero pinag-aaralan pa rin nila ito ng may pambansang pananagutan. Hiniling ng Hamas ang 3 bagay: ang garantiya ng US na tuloy-tuloy ang negosasyon, UN lamang ang magdadala ng humanitarian aid, at umatras ang Israel Defense Forces sa mga posisyon nito noong Marso 2. Kinumpirma ng White House na suportado ng Israel ang proposal bago ito ipinadala sa Hamas, at si Pangulong Donald Trump mismo ang mag-aanunsyo ng naturang kasunduan. 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Welcome para kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang pagkakatalaga kay Police Major Nicolas Torre III. Yan ay bilang susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Ayon nga kay Secretary John Vic Remulla, buo ang kanilang paniniwala at suporta at pati na yung kumpiyansa para sa kakayahan ng susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Sa isang pahayag nga ay sinabi ng kalihim na buo ang tiwala nito sa galing nitong si Major General Torre na gampanan ng bagong responsibilidad at pamunuan ang buong hanay ng pambansang pulisya. Anya, isa sa magandang katangian nitong si General Torre ay tinatapos talaga nito ang kanyang trabaho nang walang anumang pwedeng humadlang. Marahil ay dito nanggaling ang kanyang kwalifikasyon at iba pang mga nagampanan at pati na yung kanyang dedikasyon, nagampanan ng magaling ang kanyang trabaho at namana niya sa kanyang ama na dati ring miyembro ng pambansang pulisya at nasawi sa isang assassination doon sa Sultan Kudarat. Sa ngayon ay natanggap na ng panig nitong si General Torre ang marching order mula naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa kanyang mga gagampanang tungkulin pag nagsimula ng kanyang trabaho. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito hong pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling kontra sa China, binigang halaga hinggil sa usaping West Philippine Sea.
Iba't ibang mga bansa naman nakiisa at suportado ang isinusulong na kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Binigyang halaga ng isa sa mga co-convener ng atin nito koalisyon ang naging desisyon ng Arbitration Court sa pinagagawang teritoryo o bahagi ng karagatan na West Philippine Sea. Kasabay ito ng kanilang isinagawang civilian mission sa naturang teritoryo kaya't ninais nitong ipaalala sa publiko ang naging pagkapanalo ng Pilipinas kontra sa bansang China. Ayon yan mismo sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Kiko Aquino D, co-convener ng atin ito koalisyon, nang atin siyang matanong hinggil rito. Higit kasi niya na tanging ang Pilipinas lamang ang may konkretong pinanghahawakan na maipapakita at makapagpapatunay na naipanalo ng bansa ang kaso sa Arbitration Court noong 2016. Ngunit hindi aniya isinasantabi ang mahirap na sitwasyong kinakarap ng bansa dahil sa kakayahan at kapasidad na mayroon ng gobyerno ng China sa pilit nitong pangaangkin ng teritoryong hindi naman nila pagmamayari. Kaya't gayon na lamang ang kanyang tapat na pag-amin kasabay ng pagmamalaki na malaking bagay para sa bansa ang naging pagkapanalo nito sa kaso ng teritoryong West Philippine Sea. Parang ang weird na dalawa tayong nag-invoke ng international law, di ba? Kasi yun din yung sinasabi sa radio challenge ng China. Pero ang maganda sa Pilipinas, meron tayong pinanghawakan na 2016 arbitral ruling. So napaka-concrete at least na sa mata ng mundo, yung Pilipinas yung nasa tama dito. So bagamat challenging pa rin na kumbaga competitor natin yung China sa lugar na ito, isang napakalaking bagay pa rin na meron tayong gantong panalo sa ating UN Court of Arbitration para magit nga natin na nasa tama tayo. Ang naturang mga pahayag ni Kiko Aquino D, co-convener ng naturang koalisyon, ay kaugnay sa naganap na radio challenge na China habang naglalayag ang sinasakyang barko na MV Kapitan Felix Oka, kung saan narinig dito na maring iginit ng China Coast Guard na walang karapatan umano ang bansa para magsagawa ng ganitong uri ng misyon o paglalakbay sa naturang bahagi ng karagatan. Dahil dito ay ibinahagi naman ni Azriel Omar, Coordination Committee member ng World Forum for Fisher Peoples, ang kalagayan ng mga mangingisda sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ani ay mahirap na makapangisda sa naturang bahagi ng karagatan kaya't kanyang ikinababahala ang kabuhayan, lalo na ng mga tao na tangi sa pangingisda ang ikinabubuhay. In this kind of situation, it will be challenging for them to fishing in this area. This, of course, they didn't know what's the status of or the most important thing is their future in this area. What is their livelihood in the future in this current claims by both country, especially from the China. Ngunit gayunpaman, ang mga karatig bansa naman ng Pilipinas sa Asia ay nagpahayag ng kanilang pakikisa sa pagsusulong ng kapayapaan sa West Philippine Sea, kung saan suportado umano nila ang sinusulong na mensahe ng atin ito koalisyon na pagkakaisa sa kabila ng mga kontrobersiya o issue sa naturang teritoryo. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita, inaresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation ang 4 na Chinese national sa isinagawang operasyon sa isang condominium unit sa Parañaque City. Ang operasyon mga kabombo ay isinagawa mismo ng Criminal Intelligence Division ng National Bureau of Investigation sa bisa na rin ng warrant of arrest sa isang unit ng condominium doon. Sa kasagsagan ng operasyon ay napansin ng mga otoridad ang kahina-hinalang aktibidad sa kalapit na unit. Naaktuhan pa mismo ng mga operatiba ang naturang mga Chinese national na itinatapon ang kanilang mga laptops at mobile phones sa bintana ng condominium unit matapos na pasukin ng mga otoridad ang naturang unit. Tumambad sa kanila ang ilang mga computers at electronic equipment na ginagamit sa online scamming at nagkakalat rin sa sahig yung mga laptops, cellphones at mga tablets.
Ang 4 na naarestong Chinese national mga kabombo ay kasalukuyang nakadetine dyan sa National Bureau of Investigation Facility at naharap sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act dito sa Pilipinas. Sa iba pang mga balita, pinabibilis na ngayon ang bagong talagang kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na si Secretary Jose Ramon Aliling ang pagresolba sa reklamo ng mga buyer ng bahay laban sa mga developer nito. Karamihan kasi sa mga reklamo ay hindi maayos na unit na kanilang nakukuha matapos na mabayaran. Matapos ay talaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng ahensya. Kaagad na inilabas ni Aliling ang Department Circular hinggil sa naturang usapin. Git nito na kailangan ang ahensya mismo ang nagbibigay ng proteksyon sa mga kliyente ng real estate laban sa hindi maayos na serbisyo ng kanilang mga developer. Nakasaad sa naturang circular ang kautusan sa mga DSUD regional offices na magbigay ng bi-weekly complaint status sa report sa kanilang opisina o sa kanilang central office. Punto pa ng opisyal ng pangunahing priority ng kanilang departamento ay ang pagtitiyak na naihahatid ng mga developer ang kanilang pangako sa mga bumili ng kanilang mga ginawang bahay. Tiniyakri ng bagong kalihim na padadamihin pa ng kanilang ahensya ang bilang ng mga pabahay sa buong bansa. Oras natin 25 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Bumuo mga kabombo ng mga plano ang Coast Guard District dyan sa Eastern Visayas. Yan ay para sa hakbang sa pagharap sa krisis na dulot ng San Juanico Bridge problem at yung pagbalangkas na rin ng mga susunod na aksyon hinggil dito. Ang inisyatibong ito mga kabombo ay tugma doon sa layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bawasan ang epekto ng krisis para naman sa kapakinabangan ng mga Pilipino, lalo na yung nakikipagtulungan na ang Philippine Coast Guard sa Maritime Safety Services Unit dyan sa Eastern Visayas at Philippine Ports Authority sa parte naman ng Tacloban upang mailatag ang mga alternatibong ruta para dyan sa landing craft at iba pang mga vessel na dumarating para naman sa kanilang mga dalang materyales. Ang mga rutang ito mga kabombo ay nag-uugnay sa bahagi po ng Basay Samar at yung Tacloban Port, doon naman sa Tacloban City. Maging dyan sa iba pang bahagi ng Eastern Visayas ay kinukonsidera din. Yan ay upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng transportasyon ng lalo na yung dumaraan sa dagat at ganon din sa iba pang mga ruta. Yan ay sa ilalim ng pangunguna ni Commodore Romeo Pulido ay masusing pinag-aaralan ang mga hakbang ng team na magkaroon ng ligtas na ruta na nakalagay yung mga palatandaan sa dagat at iniisa-isa yung mga posibleng sagabal upang mapanatili ang seguridad at maisaayos ang biyahe ng mga sasakyang pandagat at ito ay bahagi na rin ng patuloy na pagsisikap ng Coast Guard District dyan sa Eastern Visayas upang mapanatili rin ang kaligtasan sa karagatan at siguruhin na hindi maantala ang daloy ng mga kalakal at serbisyong dumarating para sa rehiyon. Samantala, nakibahagi sa isang pulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pulong ho ng mga Defense Minister at senior officials mula sa Estados Unidos at mga bansa sa Southeast Asia upang muling pagtibayin ang kanilang pangako sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Tinukoy ng mga kalahok ang pangunahing isyong kinakaharap ho sa rehiyon tulad ho ng maritime security, counter-terrorism, cyber threats at disaster response at binigyang diin ang pangangailangan ng mas malalim na defense cooperation. Sa kanyang pahayag, binigyang pansin ni Teodoro ang mahalagang papel ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng rules-based international order. Aniya, ang patuloy na pamumuno ng US ay napakahalaga lalo na para sa maliliit na bansa sa Southeast Asia. Tinukoy rin niya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-US Summit noong nakaraang taon kung saan
Inilarawan ang Estados Unidos bilang isang maasahang kaalyado at aktibong katuwang sa pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ipinahayag din ng kalihim ang kasiyahan sa lumalalim na ugnayan sa ilalim ng ASEAN-US Comprehensive Strategic Partnership, lalo na sa larangan ng maritime security, cybersecurity, emerging technologies at capacity building. Binanggit din ng Department of National Defense official na personal na binatingan ni Teodoro si Singapore Defense Minister ng Eng Hen na kanyang nakaharap sa isang bilateral meeting bago ang naturang pagpupulong. Nagpahayag kalihim ng layuning palawakin pa ang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga defense ministers na sa nalalapit na ASEAN Defense Ministers Meeting at ADMM Plus na gaganapin ngayong buwan ng Nobyembre. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Yan ay para sa bagong talagang chairman ng Commission on Higher Education na si Chairman Dr. Shirley Agrupis. Siya ang pumalit mga kabombo kay dating Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III. Kumpiyansa naman ng senador sa kakayahan ng bagong pinuno ng institusyon at para sa pamumuno nito dyan sa naturang tanggapan dahil sa kanyang karanasan bilang university president. Maganda rin umano ang mga naging research at academic background kaya't kumbinsido ang senador na magiging maganda ang pamamalakad nito bilang bagong chairman ng Commission on Higher Education. Samantala, naniniwala naman si Senator Gatchalian na mapapabuti palalo nitong si Agrupis ang pakikipagtulungan para sa competitiveness ng higher education institutions ng ating bansa sa ilalim yan ng kanyang pamumuno. Inaasahan din mga kabombo ng senador na makukuha ng lahat ng mga nangangailangang estudyante ang benepisyo sa ilalim yan ng free higher education ng pamahalaan kung saan suportado ito ng senador at ng iba pang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan ay sa layuning makabuluhan pang mapagbuti ang reforma ng Commission on Higher Education sa lalo pang pagpapataas ng kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. Ang Bureau of Internal Revenue o BIR ang nakamit nitong koleksyon ng buwis sa bansa nitong nakaraan sa talaan bilang o nilang buwan ng Abril ng kasalukuyang taon, kung saan inihayag na naturang kawanihan na nahigitan umano nila ang collection target nito matapos makapagkolekta ng sobra pa sa inaasahan o target na koleksyon ng buwis. Ayon kasi sa naturang ahensya, ang Bureau of Internal Revenue ay nakapagkolekta ng nasa 1.1 mahigit trillion pesos na net of tax refund noong nakalipas na buwan. Ito raw ay higit na mas marami sa collection target nila sa nabanggit na panahon na 7.45 billion pesos. Sinasabing ito ay mas mataas ng 14.50% o 140 billion pesos kumpara sa tax collection sa kaparehong panahon nitong nakalipas na taon. Ani pa nilay ang cumulative collection ng Abril ng kasalukuyang taon ay nagpapakita na mas mataas ito ng 35% collection ng bureaus ng 2025 collection target na 3.232 trillion pesos kung saan nahigitan ng 13.36% o nagkakahalaga ng nasa 380 billion pesos kumpara sa CY 2024 o collection year ng 2024 ng aktual na koleksyon ng kawanihan kahit ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue na si Commissioner Romeo Lumagi Jr. ay inaanyayahan ng publiko na sumunod sa tax laws ng bansa lalo na sa mga non-compliant taxpayers. Ito ang makatutulong sa pamahalaan upang maabot muli o mahigitan pa ang taunang collection target ng kanilang kawanihan. Sa karagdagang mga balita, maring kinundina ng Alliance of Concerned Teachers ang desisyon na ipagpaliban ng impeachment trial para sa kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte at yan ay kaugnay doon sa ilang adjustment na inanunsyo ng liderato ng Senado. Yan ay sa kabila ng lumalalang krisis sa edukasyon at na dating pinamumunuan ni Vice President Duterte at hindi raw katanggap-tanggap ang pagkaantala
lalo't kinakaharap ni Vice President Duterte ang mga aligasyon ng maling paggamit ng 125 million pesos confidential funds. Malagaan niya na hindi maliit at maliitin ang naturang issue sa gitna na rin ng kakulangan ng mga silid-aralan na kung tutuusin ang 125 million na halaga na kung nailaan lamang sa mga silid-aralan, mas maraming guro at mga estudyante ang makikinabang nito at pati na o kung sakali man ay maaaring ibili ng mga materyales na magagamit ng mga kabataan. Ang pagpapaliban umano sa naturang hakbang sa impeachment ay malinaw na pag-iwas sa pananagutan at malaking kawalang galang sa taong bayan na naghahanap ng hustisya. Dagdag pa ni Kwetua ng Alliance of Concerned Teachers, libu-libong silid-aralan at guro ang kinakailangan hong mapunan ng kinakailangang pondo para na rin sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga estudyante, kabilang na yung iba pang pasilidad na mahalagang maiprovide ngayong panahon. Ito anya ang pasilidad at mga nasa paaralan. Kaya naman ang realidad umano ay nakikita sa aktual na pagtungo sa mga paaralan at mga karanasan ng mga estudyante at guro. Nananawagan naman na ang alyansa sa panigho ng Senado na agad na iproseso ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginigit nila na napakahalaga na panagutin ang mga opisyal na umano'y nagkaroon ng pagwawaldas ng pondo ng taong bayan. Lalo na kung ito ay sa gitna ng isang krisis sa edukasyon kung saan ay binibigyang diin ni Kwetua ang pagkaantala ng impeachment trial ni Vice President Duterte ay isang uri daw ng pag-agaw sa katarungan para sa mga Pilipino na nagbabayad ng buwis. Ang Bombo Radio Philippines ay bukas naman sa panigho ng mga senador ukol dito sa mga naging pahayag ng nasabing isa sa mga nagsusulong ng impeachment case laban nga kay Vice President Sara Duterte. Samantala, ipinagdiwang naman ng Philippine Embassy sa Ankara, Turkey ang ika-137 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas nitong Martes sa temang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Ang Araw ng Kalayaan ay nagkaraniwang ginugunita tuwing Hunyo 12 at sa pagkakataong ito, nagtugma rin ang selebrasyon sa ika-76 na anibersaryo ng formal na ugnayang diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at Turkey na nagsimula noong Hunyo 13 taong 1949. Pinuri ni Philippine Ambassador to Turkey na si Henry Bensurto Jr. ang matibay na relasyon ng dalawang bansa. Ay naman kay Department of Migrant Workers Undersecretary Jainal Razul na kumatawan kay Secretary Hans Leo Kakdaka, determinado ang gobyerno ng Pilipinas na patuloy na palakasin ang pakikipag-ugnayan sa Turkey. Binigyang diin din ang mahalagang ambang ng mga overseas Filipino workers sa ekonomiya ng nasabing bansa at ang bansang Mediterranean kung saan mahigit 5,500 Filipino doon ang naninirahan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita at sa pagkakataong ito, tutungo muna tayo dyan sa mga update ng atin mga himpilan. Unahin ko dyan sa bahagi ng Davao Region sapagkat may mga kaso na iniuugnay sa monkeypox ang tinutugunan ngayon ng mga otoridad. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Davao. Nilinaw ng City Health Office Davao na hindi nasasailalim sa anumang lockdown itong syudad nang dahil sa mga naitalang kaso ng Mpox. Maalalang inanunsyo ng CHO Davao ang 6 na naitalang mga kaso dito sa syudad kung saan 2 sa mga ito ay noon pang Abril at 4 naman ang naitala nitong buwan lamang ng Mayo. Sa ngayon ay nakarecover na ang isa sa mga ito habang patuloy pa ring minomonitor ang dumagdag na mga kaso. Paglilinaw rin ng CHO na hindi Mpox ang ikinamatay ng isa pang pasyente noong Abril dito sa syudad, kung hindi ang immunocompromised na kalusugan nito. Samantala sa Davao de Oro naman ay may 3 kumpirmadong kaso. 2 sa mga ito ay nakarecover na habang minomonitor pa ang isa sa mga pasyente. Habang sa Davao del Sur naman ay may isang kasong naitala sa Magsaysay kung saan ipinapatupad na ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Paalala ng CHO na posible lamang mahawa ang isang tao kung may skin-to-skin na contact sa infected ng naturang sakit. Ang Mpox rin ay isang zoonotic disease na ibig sabihin ay pwedeng makuha galing sa mga hayop kung kaya't pinapaalalahanan ng sabing ahensya ang publiko na iwasan muna ang paghawak sa mga hayop na maaring nahawa nito.
Samantala, may mga nagbebenta na rin ng face mask sa labasan ng Davao City Overland Transport Terminal o DCOT at maging sa public market nitong syudad. Yung mga nakikita natin sa balita, lalo na yung galing sa DOH natin, no? Siyempre, parang totoo na po yun kasi nakita naman natin na may nakita na dinala sa mga hospitals. Ganon ang sinasabi nila na may monkeypox. So, kailangan po talaga medyo matakot tayo. At saka huwag tayo magkampanti sa mga balibalita na hindi po totoo yan. Kasi hindi naman po siguro siya sinungaling ang DOH natin, no? Dapat maniwala po tayo sa kanila kung anong binabalita sa atin. Kasi sinasabi nila, hindi naman po yan nakakasuha sa atin. Tulong po nila sa atin yun. Dagdag pa ni Omar ay umaasa na lamang ito na hindi kumalat ang nasabing sakit. Samantala, paglilinaw naman ng CHO ay hindi mandatory ang pagsusuot ng face mask. Sa ngayon ay patuloy ang pagpapatupad ng safety measures dito sa syudad upang hindi na tumaas pa ang kaso ng Mpox. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Friends Bandelenga para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang Iloilo City Government pinawi ang pangamban ng publiko na may community transmission ng monkeypox sa Iloilo City. 4 naman na pinaghihinala ang kaso ng naturang virus naka-isolate pa rin. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Bombo Radio Iloilo. Pinawi ng Iloilo City Government ang pangamba ng publiko na mayroong community transmission ng monkeypox sa lungsod. Ayon kay City Health Officer Dr. Mary Ann Poli Diaz, walang ebidensya ng malawakang pagkalat ng sakit matapos na kumpirma ang unang kaso noong May 27. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Joy Fantilaga Gorsal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na may 4 pa na hinihinalang kaso na mahigpit na binabantayan ng Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit. Aniya ang mga pasyente ay kasalukuyang naka-isolate, tumatanggap ng angkop na medikal na atensyon at nasa maayos na kalagayan. Patuloy ang masigasig na case finding at contact tracing ng lungsod, katuwang ang mga district health personnel, nurse at barangay health workers. Pinaalalahanan ng mga may sintomas na agad bumisita sa pinakamalapit na district health center. Bilang bahagi ng mga hakbang sa pag-iwas, hinihikayat ang publiko na panatilihin ang kalinisan sa katawan, madalas na paghuhugas ng kamay, paglilinis ng mga madalas hawakang bagay at pag-iwas sa matataong lugar. Pinapayuhang magsuot ng long sleeves at pantalon kung kinakailangan. Kabilang sa mga karaniwang sintomas ng Mpox ang lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, pamamaga ng kulani at pagkakaroon ng pantal sa balat. The contact tracing efforts are actively ongoing to identify potential exposures and ensure early intervention. Ang City Health Office natin is working around the clock in close coordination with national health agencies and the Research Institute for Tropical Medicine to conduct specimen collection, testing, and continuous surveillance. At present, there is no evidence of widespread community transmission. Si Joy Fantilaga Gorsal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ako naman tayo mga kabombo dyan sa Central Visayas, itong governor ng governor-elect ng Cebu na si Baric 4 ay dismayado sa kawalan daw ng kooperasyon ng outgoing governor na si Garcia sa pagpapalabas ng mahalagang dokumento para yan sa kanilang transition. May balita ang Bombo Radio Cebu. Nagpahayag ng matinding pagkadismaya si Cebu Provincial Governor-elect Pamela Baric 4 sa desisyon ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia na hindi maglabas ng mga pangunahing dokumento mula sa Kapitolyo sa transition sa bagong administrasyon.
Sa isang press conference noong Biyernes, Mayo at 30, idiniin ni Baricuatro ang kahalagahan ng maagang pag-access sa mga dokumento upang matiyak ang pagpapatuloy na pamamahala at epektibong paghahatid ng serbisyo sa publiko. Ito ay dahil nabanggit nila na ang pagkaantala ay maaring makahadlang sa kakayahan ng kanyang kampo na maghanda para sa agarang aksyon sa sandaling maupo na siya sa opisina. Ikinalungkot ni Baricuatro ang mga patakaran ng outgoing governor ay nagpakomplikado sa kinakailangang proseso kabilang na ang turnover ng mga dokumento at mga pagpupulong ng mga department heads sa Cebu Provincial Government. Samantala, kinustyon din ni Baricuatro ang DILG Cebu Province sa kanilang inilarawan na tila kawalang kakayahan nitong gampanan ang pangunahing tungkulin bilang impartial facilitator. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Edmond Lau, ang pinuno ng transition team ni Governor-elect Baricuatro, na nagbahagi na ng mensahe ang kanilang kampo sa transition team ni Garcia at sa DILG Cebu na humiling ng mahahalagang dokumento para sa turnover bago ang inauguration sa Hunyo at 30, 2025. Governor Garcia's decision to hand over crucial documents only on June 30th. This goes against the very idea of smooth transition. Unlike other LGUs, Governor Garcia has also forbidden meetings between my team and her department heads. This lack of cooperation feeds a perception that there is an ongoing effort to hinder my administration from a strong start. I question the DILG province's apparent inability to fulfill its primary function as an impartial facilitator. The DILG is meant to oversee local government units, yet it has allowed itself to be named Vice Chairman of Governor Garcia's transition team. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Mga kabombo, yung galing ng mga Pinoy nang ibabaw muli sa 9th Asia Jiu-Jitsu Championship. Team Philippines nakapag-uwi ng 8 medalya. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Star FM Bacolod. Pinatunayan muli ni Philippine National Team mainstay Annie Ramirez nang makuha nito ang gintong medalya sa 9th Asia Jiu-Jitsu Championship sa Amman, Jordan. Kung saan ay dito siya umani ng karangalan noong 2023. Pinangunahan ni Ramirez sa pagkikipagkumpetensya sa Women's Adult 57 kg Division at ang Team Philippines ay nakakuha ng 1 ginto, 2 silver at 5 bronze. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay 9th Asia Jiu-Jitsu gold medalist Annie Ramirez, ibinahagi niya na kahit siya ay coach na ay kailangan pa rin na maging teachable at approachable. Yes, of course, meron pa rin. Hindi naman nawawala. Kumbaga parang sabi nga nila, always be a student. Kasi kumbaga parang kung kung inisip mo na ikaw yung pinakamagaling sa lahat, eh syempre, yun yung nagkakaroon ng problema. So maganda na always be teachable and coachable. Yun, importante yun as part of the athlete journey. Si Ramirez ay nakatakda makikipag-compete sa 2025 World Games sa Chengdu, China ngayong Agosto at sa SEA Games na rin. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay. At oo nga pala, mamaya, kahit kayo'y nandiyan sa bahagi ng Mindanao, masusubaybayan nyo pa rin itong mga kaganapan dito sa Luzon. Lalo na yung pagtatapos, yung closing program na ating inaabangan para sa Palarong Pambansa 2025 dyan sa bahagi ng Ilocos Norte. Kaya yung mga taga-subaybay natin, tutok lamang sa alinmang himpilan ng Bombo Radio Philippines. Pero kung kayo ay nais nyong masubaybayan yung mga programa sa bahagi ng Mindanao, available yan sa ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa rehiyon ng Davao, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. At yung area ng Caraga Region. Nariyan naman ang Bombo Radio Butuan. Doon sa bahagi po ng Soc Sargent Region, Bombo Radio Jensan. At sa parte ng South Cotabato, Coronadal at maging Sultan Kudarat, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal.
Para naman mga kabombot ka Star Nation, sa mga tagapakinig natin sa may Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood na rin ang Bombo Radyo Malaybalay. Para naman sa mga Tsabacano, masusubaybayan din ang ating news and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan naman ang Star FM Cotabato. Mga kabombat ka Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!